Kahapon matagumpay na naitala ni Felix Baumgartner ang record na pinakamataas na free fall jump. Ano nga bang dahilan kung bakit kailangan itong i-postpone ng ilang beses? Bago natin sasagutin yan, alamin po natin ang magiging lagay ng ating panahon mula kay April Inerio na nasa Pag-asa DOST. April. Salamat, Prof. Edmond. Sa ating balita, linggo ng gabi, bahagyang humina itong si Bagyong Nina. Pero ngayong araw ay napanatili naman ito ang kanyang lakas habang patuloy na nananalasa sa East Philippine Sea. Alas 4 ng hapon, namata ng sentro ng bagyo sa layong 870 kilometers sa northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nitong lakas ng hangin na 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot ng 160 kilometers per hour. Patuloy pa rin po ang pagkilos nito pahilagang kanluran sa bilis na 5 kilometro kada oras. Bagamat malayo ang bagyo para magkaroon ng direktang epekto sa bansa, nakataas po ang gale warning sa northern seaboards at eastern seaboards ng Luzon tulad ng sa mga probinsya ng Batanes, Ilocos Norte, Cagayan, Isabela at Aurora. Kaya't inaabisuhan po ang mga mangingisda na delikado ang pumalaot dahil sa malalaking alon na dulot ng bagyo. Ayon naman kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, inaasahan naman na lalabas si Bagyong Nina ng ating PAR between Tuesday afternoon hanggang sa Miyerkules ng hapon. Pero anya, may posibilidad pa rin na magtagal sa loob ng PAR itong si Bagyong Nina dahil nga po sa ridge ng high pressure area dito sa taas. Samantala sa magiging lagay ng panahon natin, bukas ang Mindanao po ay makakaranas lamang ng paminsa-minsang light to moderate rains or thunderstorms. Habang dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas lamang ng mga dagliang pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Sa iba pang balita, nananalasa itong si Tropical Storm Maria sa malayong silangan ng bansa. Ayon kay Jory ay mababa naman anya ito nga pumasok ng ating PAR dahil patuloy lang daw po ang pagkilos nito pahilaga. At sa oras nga na mauna itong si Maria ay inaasahan naman na susunod dito si Bagyong Nina. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April and Nerio. Balik sa iyo, Prof. Edmond. Salamat, April. Naitala kahapon ni Austrian skydiver Felix Baumgartner ang 3 records. Una dito ay ang pinakamataas na altitude ng isang manned balloon flight sa taas ng 128,097 feet o 39,044 meters o mahigit sa 39 kilometers ang taas mula sa dating record na 113,740 feet o 34.36 meters o 34 kilometers ang taas. Ang pangalawang record na naitala naman ay ang free fall na mahigit pa sa bilis ng sound barrier sa bilis na 1,342 kilometers per hour o 1.24 times ng speed of sound. At ang pinakamatagal na free fall na umabot sa 4 minutes and 20 seconds bago niya binuksan ng kanyang parachute 500 feet mula sa lupa. Ito ang pangalawang attempt na ginawa ng grupo ni Felix Baumgartner sa Red Bull Stratus dahil na rin sa naudot na unang attempt ito last week kung saan masyadong malakas ang hangin sa itaas na maaring makaapekto sa kanyang free fall. Umabot din sa negative 68 degrees Celsius ang temperature sa itaas na maaring maging dahilan para mawalan siya ng malay. Suot niya ang isang special helmet at special pressure suit para sa research sa mga future spacesuits na gagamitin ng mga future astronauts. Pinag-aaralan nilang mabuti ang lagay ng panahon bago ibinigay ang go signal para sa ligtas at maayos na resulta ng research na ito. Malaki ang ginampanan ng mga meteorologists dahil sila ang magsasabi kung go o no-go ang project na ito. Ito po si Edmond Rosales. Sana ay nadagdagan namin ang inyong kaalaman para mas lalo pa nating maintindihan ang lagay ng ating panahon.